Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po ako ngayon sa aking opisina dito sa iTransit Media sa may tabi po ng GMA7 kung saan dito po namin ginagawa yung mga effects po ng Encantadia Sangre. Ngayon, dito na ako magbablog dahil hindi na ako makakabalik pa ng shop dahil sobrang traffic po kanina papunta dito. Nag-meeting po kasi kami ng aming mga direktor dito kanina. Ngayon mga kapatid, marami pong nagtatanong kung ano ang nangyari doon sa EcoSport na blue na tinowing sa amin. Yan, yung EcoSport po na yan. Marami po ang nagtatanong kasi po, nabanggit ko doon sa vlog ko na ito pong EcoSport po na ito, 3 oras na nakatraffic diyan sa Commonwealth nung panahon ng SONA ni Pangulong BBM. At habang nakatraffic doon, siyempre may pagkakataon niya na aabante ng konti, so aandap-andap ang pag-abante nitong EcoSport po na ito. At bago pa makauwi sa kanilang tahanan, yun nga pong 3 oras sa sinasabi natin, ayaw na pong umabante. Ito pong EcoSport po na ito. Naiwan po sa neutral ang kanyang kambyo dahil traffic, nandoon siya, naghihintay siya. Tuwing abante, mainit kung hindi ka mag-aircon. Kaya dapat nakabukas din ang makina. Ngayon, marami po ang nagtatanong ano ang nangyari doon sa EcoSport na ipinakita ko na yon dahil sabi ko nga daw po, naka-neutral, nasira ang transmission. Ito po ay DCT transmission, dual clutch transmission. Totoo nga daw po ba yung sinasabi ko na dahil sa naka-neutral ay nawasak ang kanyang DCT transmission. Pero bago ko ipakita sa inyo ang nangyari dito po sa transmission na ito, muli ko pong babanggitin sa inyo mga kapatid na kapag ka po ang inyong automatic transmission fluid para doon sa mga naka-traditional na transmission, yung gumagamit ng torque converter at maging yung mga CVT transmission, yan po ay may mga torque converter. Kapag ka po marumi na or sunog na ang inyong automatic transmission fluid at nagbabarnish na yan, hindi na siya magandang lubricant. Hindi na yan makakatulong sa inyong transmission, lalo na kapag ka po kayo ay laging naka-neutral. Uulitin ko po, hindi po masama ang mag-neutral. Ang masama, kapag yung transmission fluid nyo, hindi na siya maayos or magandang lubricants para sa inyong automatic transmission clutches at yung mga brake plates. Kapag naka-neutral, nakahinto ang brake plates, umiikot po ang inyong mga lining. Kung ilan man yan na mga pinaiikot nitong input shaft nakasuksok doon sa torque converter. So habang umiikot yung torque converter, umiikot yung pump, umiikot yung pinaka-forward clutch, damay na po ngayon yung mga linings na pinaiikot niya na hindi naka-engage. So dahil sa hindi siya naka-engage, nakahinto ang isa, ang plates, sunod-sunod po yun, dikit-dikit yun, parang putong sapin-sapin yun, parang palitaw, ganyan. So ikot ng ikot yun, magaspang. Ang inyong automatic transmission fluid ay sunog na. Hindi na siya magandang lubricants. Masisira po talaga ang inyong automatic transmission, yung mga lining. Kaya po natin sinasabi, hanggat maaari, nakadrive ka dahil pag nakadrive ka, nakahinto lahat yan. Pero, lagi ko pa rin sinasabi sa lahat ng mga vlogs na ginawa ko tungkol dyan, panatilihin yung maganda ang inyong ATF, ang inyong automatic transmission fluid. Kaya pag may pumupunta po sa shop at gusto nilang palitan kaagad ang automatic transmission fluid, teka muna, i-check muna natin. Kasi kapag maganda pa ang inyong fluid, ay wala kang magiging problema sa iyong transmission. Kahit na i-neutral mo pa yan. Pero wag naman 3 oras. Wag namang 1 oras. Wag naman 10 minuto. Kasi hindi na po tama yun. Kung 10 minuto, ilagay mo sa park. Ngayon, ito na mga kapatid. Ipakita ko po sa inyo yung nangyari dito sa EcoSport po na to na huminto na lamang, hindi na umandar after nung 3 oras na naipit ng traffic diyan po sa SONA na nangyari sa may Commonwealth nitong nakaraang buwan. Ito naman pong EcoSport po na ito ay wala po siyang automatic transmission fluid. Meron po siya gear oil na ginagamit ng transmission na ito para doon sa kanyang pinaka-gearbox. Ngayon, yung pong kanyang clutch assembly, dahil ito ay dual clutch, so 2 pressure plate, 2 linings, 2 release bearings, at 2 clutch fork. Nandun po lahat yan sa loob ng bell housing. Kasi nga po, ito ay manual transmission na ginawang automated ang kanyang pagkakambyo. Okay, so ngayon mga kapatid, ayan, tignan nyo ang nangyari dito po sa DCT na ito. Ito po ay kinalawang ng husto, pinasok po ito ng tubig
at hindi po alam ng may-ari na puro kalawang na pala ang loob. Ngayon, napasabak ito sa matinding traffic, 3 oras na ikot ng ikot ang kanyang clutch assembly, halos nakadikit na po yung mga clutches niyan Kasi nga po ganun sa DCT, nakaabang na yung isa palagi at nakaabang din yung isa pababa ng kambyo. Halimbawa, nasa segunda ka, nakaabang yung primera rito, nakaabang naman yung tersera rito, depende dun sa speed mo. Kung pabagal ka na, babalik siya sa primera. Kung pabilis ka pa, na nasa segunda ka, pupunta siya sa tersera. Ganun po yun, nakaabang na yan. Kaso, ikot ng ikot ngayon, yung clutch assembly mo na dual clutch na magkakapatong halos dyan, napakasinsin lang ng pagitan yan, yun. Naging grinding compound yung mga kalawang na nakikita nyo po na yan. At sa loob ng 3 oras na paikot-ikot yan, habang naka-neutral, ginasgas ng husto yung clutch lining, sinira yung kanyang release bearing, at sinira yung kanyang pressure plate. Dry siya, wala siyang ATF, pero dahil nga po sa parang inilagay mo sa panggiling ng bato, panggiling ng mga gravita, ang iyong clutch assembly, dahil iyon ay paikot-ikot, nasira po ang kanyang dual clutch transmission. Hindi po makapaniwala yung may-ari nitong sasakyan na ito dahil nga po hindi naman nila matandaan kung ito po ay nalubog or nalusong sa baha. Kaya po nung nakita nila yung video, pinadala po namin sa kanila, gulat na gulat po sa kanilang nakita. Sabi nga nila, kung alam lang daw nila na kinakalawang na ang loob ng kanilang dual clutch transmission, sana ay ipinabuksan na nila dito sa amin sa Autoruns. Kaya lang hindi nga nila alam Yun po ang punto. Maging doon sa traditional na automatic transmission, yun din yung point ko po doon. Dahil hindi mo alam nang yung automatic transmission fluid ay sunog na, nagbabarnish na, wala na siya talagang karapatan para maging lubricant, ayan ang nangyayari. Nasisira po ang mga clutches, nasisira ang mga linings, pati yung mga brake plates, numinipis at nagkakaroon ng malalaking gaps, kaya ayaw na maging gauge ng maayos. Okay mga kapatid, yung problema po sa DCT, noon pa yan. Itong mga DCT clutch po na yan, kahit hindi yan malubog sa baha, kung sa lugar mo naman ay palaging malamig sa gabi, nagmo-moist po yan. Papasukin ng moisture yan, yung loob mismo ng bell housing. At kapag pinasok ng moisture, at minsan may pagkakataon hindi mo ginagamit, ang iyong sasakyan na naka-dual clutch transmission, ayan na. Magsasayang mga kalawang sa loob ng bell housing, sa loob ng iyong DCT transmission. At kapag nagsimula ng kalawangin yan, at hindi mo naman siyempre alam na kinakalawang na, parami ng parami yan. Ang kalawang hindi naman yan paunti. Kapag nagsimulang kalawangin yan, lumalawak yan. Dumadami yan. Dahil nga patuloy pa rin naman yung pagpasok ng moisture na nagiging tubig sa loob ng yung dual clutch transmission. Kaya mas makabubuti po, kung kayo po ay naka-DCT, yung dry type, pagdating ng 3 taon, kahit sabihin yung maganda pa ang takbo niyan, no? Pabuksan nyo na sa mga gumagawa ng mga transmission na ganyan. Hindi naman kailangan kalasin yung clutch mismo kasi doon nagkakaproblema. Pag hindi marunong yung magkakalas niyan, napakalaking problema niyan. Ipababa mo lang ang transmission, kita na yung DCT. At kung talagang kalawang siya, maraming kalawang, mayroon ka ng magiging desisyon dyan. Pero kung meron palang nagsisimula ng mga kalawang, pwede pang linisan yan, WD-40, okay na yan. At kapag na-applyan mo na yan, hahanginan mo ulit at ilagay mo ulit, isampa mo ulit sa iyong makina, okay na yan ulit, mga kapatid. Pakikinabangan mo na ulit at hahaba pa ang buhay ng iyong DCT or dual clutch transmission. Mga kapatid, karamihan po ng mga nanonood ng mga vlogs ko dito sa channel na Autoruns, halos lahat po talaga, siyempre, mayroon silang mga sasakyan, yung 4 wheels. At meron din naman po na bumibili na rin ng kanilang mga 2 wheels or yung mga motorsiklo kasi nga po sobrang traffic dito sa Metro Manila at maging sa ibang mga cities po dito sa Pilipinas. Dahil sa sobrang traffic, bibili sila ngayon ng motorsiklo para panghatid sundo sa mga anak o kaya pampasok na rin para naman hindi siya magka-problema at hindi siya nalilate sa kanyang opisina. Kasi pag nakamotorsiklo ka, mabilis talaga ang buhay Pero mabilis din talaga na pwede kang mamatay dyan. Kasi sabi nga po nila, kapag daw po ikaw ay nagmotorsiklo, ang isang paa mo ay nakaapak na sa hukay. Ganun po, inilalarawan ng maraming mga nagmomotorsiklo, pati yung nakakasaksi sa mga aksidente, kung paanong yung mga malalagim na aksidente or yung sobra talagang tindi ng mga pagsemplang ng mga motorsiklo on the spot.
namamatay yung mga riders. At meron nga po akong kapatid na ganyan na nangyari, si Reden. Namatay siya gamit-gamit ang kanyang Honda na Super 4 diyan po sa parting Lian, Batangas. Sumemplang siya doon sa palikong bahagi at yung pagkakasemplang na yon, medyo mabilis ang takbo dahil big bike ang kanilang gamit, Super 4 yon. Ayun, 400cc. Pag semplang niya, naka-helmet siya, kumpleto siya sa gears, pero talagang mga kapatid, hindi ko nababanggitin sa inyo kung ano yung mga naglalabasang fluids sa ilong, sa tenga, sa bibig, putol ang kamay, putol ang paa, ganun katindi ang sinapit ng aking kapatid. Alam niyo mga kapatid, nung yan ay nabubuhay pa, yung kapatid ko na yan, tinanong ko siya, magkasama kami sa GMA7 eh. Parehas kaming nasa news. Sabi ko sa kanya, Tol, ano ba ang nafe-feel mo kapag kayo ay bumabiyahe? Kasi dati naka 100cc ka. Tapos nagpalit ka ng 110cc. Tapos ngayon naka Super 4 ka na Honda, 400cc. Sabi niya, kuya, kasi pag bumabiyahe kami dun sa 100cc, kulang yung speed namin, pupunta kami ng probinsya, bago kami makarating sa probinsya, mahabang oras yung biyahe. Samantalang sa Super 4, no, nilaktawan ko na yung 110cc, Super 4, nasa expressway sila, sandali lang makakarating sila. Diyan nga po sa Tagaytay at doon nga po siya napahamak sa Lian, Batangas. Pero ang sabi nga niya, kapag ikaw daw ay nakasakay na sa iyong motorsiklo, napakagaan daw ng iyong pakiramdam. Para ka daw talagang lumilipad. Totoo naman talaga sa sobrang bilis. At kapag daw po sila ay bumalik na, binibit pa nila yung speed nila na yun. Kung halimbawa ang speed nila, papunta diyan sa Tagaytay, umaabot sila ng 110, 120, pagbalik nila, dilalampasan pa nila yun. Lalo silang tumatapang, lalo silang lumalakas ang loob. Pero sa isang iglap, ang buhay ay mawawala. At ganyan nga po ang nangyari sa kapatid ko. Kaya lang yung kapatid ko, ang resulta po ng medical legal niya, siya po ay naatake muna sa puso bago siya sumemplang. Kasi may insurance Pinalabas po na insurance yon. Pero wala na tayong magagawa doon. Tapos na yon. So, napakadelikado ng pagmamotorsiklo. Marami kayong napapanood ngayon sa social media, sa TV, ito lang nakaraan, 3 ang sakay ng motorsiklo na sumemplang sila at pumalo sila doon mismo no, sa hamba ng pintuan at maging doon sa pinto at dead on the spot yung 2 estudyanteng babae. Yung driver na lalaki, nakatayo pa siya, meron siyang mahabang sugat dito. Hindi ko nga lang alam kung siya pa ay buhay hanggang ngayon. Pero palagay ko buhay kasi wala naman akong nababasa na 3 yung naging fatalities nung aksidente po na yon. Sobrang bilis nung motor. 3 ang sakay, illegal na yon. Bawal na yon. Kahit na anong galing ng driver niyan, kahit na anong lakas ng preno niyan, yung sobrang bilis na yon, kurbada pa, hindi mo talaga yon makokontrol. Talagang sinasabi nga po natin, doon sa pagkakataon na yon, 3 paa para sa 3 tao ang nasa hukay. At 2 ngayon, sa paa na yon, ang tumuloy-tuloy na sa hukay. At hindi lamang 2, dahil kumpleto na nilang nabaon ang kanilang mga paa sa ilalim, 6 feet under. Itong mga usapan, pagdating dito sa mga riders, no, may makakausap ako, medyo papayuhan mo, hindi ka pakikinggan. Minsan mas marami pa siyang nasasabi sa'yo, maingat ako. Parang yung bayo ko, maingat ako. Tinamaan ng vertigo. At sumemplang, buti na lang buhay. Okay, so yan yung mga madalas na nangyayari. Kapag kausap mo sila, ang dami nilang mga sagot sa mga sinasabi mo kasi ayaw nilang pakinggan yung mga payo mo. Meron naman talaga na wala talaga silang kaalam-alam na sila ay nagmomotorsiklo na yung ginagawa nila, ikapapahamak nila, ikamamatay nila. Kasi alam niyo mga kapatid, kung mahal nila ang buhay nila at kung iniisip nila yung mga taong pwede rin nilang maaksidente, hindi nila gagawin yun Dapat talaga sa elementary pa lang, sa high school pa lang, itinuturo na yan. Hindi lamang yung pagmamotorsiklo. Pati itong pagmamaneho, itong mga kamote riders natin at kamote drivers, palibhasa, nung mga natuto ng magmaneho, nakakuha ng lisensya, ayan na, biyahe na lang ng biyahe, pero hindi talaga nila alam, kahit man lang yung mga basics sa pagmamaneho. Kaya maraming nahuhuli. Kaya marami ngayon tinatanggalan ng lisensya, nasususpinde. Sinuspinde ng DOTR yung ilang mga vloggers. O hindi ko nababanggitin kung sino-sino yan. Di po ba? Kaya mga kapatid, kung alam lang nila yung mga bawal, at kapag yung bawal ay ginawa mo, teka muna, alam mong bawal, alam mong ikamamatay mo,
sasaktan mo ang sarili mo at mandadamay ka pa ng ibang tao, ginawa mo yon, hindi na yon aksidente. Diba? Hindi na yon aksidente. Sinadya mo yon at nakadamay ka pa ng ibang tao. At kapag ang isang bagay sinadya mo, alam mong bawal, baka hindi ka makarating sa langit, Brad. Diba? Kaya pag-iisipan mo yan. Dapat maging responsable kang rider dahil kung hindi, ay talagang makapandadamay ka ng buhay ng ibang tao, pati yung kanilang mga ari-arian. Meron ako napanood, hindi lang kasi pwedeng ipakita dito sa YouTube yung ganyang mga klaseng aksidente. Ito po isang pulis, bumabiyahe siya, tapos natabihan siya ng bus, tapos sumemplang siya, meron siyang nasagasaan na malaking bato yata yun, sumemplang siya, nasagasaan siya ng bus. Patay. O, yan yung mga aksidente. Kasi talagang hindi mo alam na sesemplang ka nung pagkakataon na yun kung saan naman nandoon na ngayon yung malaking bus. Siguro kung kotse lang yun, makikita ka. O baka hindi ka pa namatay. Ganyan kagrabe, ganyan kadelikado kapag ikaw ay nagmomotorsiklo. Pero ito, mga kapatid, hindi ko kailangang dagdagan pa yung maraming mga sasabihin ko sa pagmomotorsiklo dahil baka magtampo kayo kasi karamihan sa inyo meron ding motorsiklo. Ngayon, itong mga four wheels natin, yung mga bagong mga makina ngayon, nire-remap nila yan eh. Itong mga motor na to, may nagre-remap din. Kinakargahan, nilalakasan. Tinatanggal yung catalytic converter, ginagawang straight pipe. Pinabibilis pa nila yung 100cc na mababang power ng makina, kinakargahan yan, pinalalakas yan. Di ba? Tapos gagamitin ngayon, pinangangarera nila. Bakit? Kasi para mapatunayan mo na tama yung pagre-remap nitong mekaniko loko na to, di ba? Ni-remap niya, hahanap ka ngayon ng katulad mo ring modelo. Susubukan nyo ngayon, mangangarera kayo ngayon. Siyempre, talo yung naka-stop na setup. Samantalang ikaw naka-remap, panalo ka. At ngayon, itong kamote rider na yan, dahil naka-remap siya, naku po, ayan na. Pag ganyan-ganyan niya sa kalye, naghahanap siya. Para siyang lobong maninila. Naghahanap siya ng makakatunggali niya sa pagmamaneho. At yumayabang siya ng husto doon. Oh. Ngayon, yung dating nangangarera ng mga racing ng mga sasakyan, ng mga four wheels, yung mga Honda, nabawasan na yan eh. Kasi napunta ngayon ang hilig nila na mag-racing dito sa mga motorsiklo. Tinatanggal pa yung mga body kits para gumaan. Tapos kakargahan nila. Diba? Para maging mabilis. Para manalo siya. Doon sa kanilang pustahan man yan, kung meron man yan, mananalo siya kasi naka-remap siya. At ito namang mekaniko loko na to, palibasa, kumikita siya ron. Sige lang, remap lang. At idadagdag ko pa mga kapatid, yung mga naka-remap na yan, parang tandang na manok. Alam niyo ba yung tandang na manok? Yung lalaki na panabong, o kung hindi man panabong, basta tandang. Sa ibang tawag, katsaw. O yan, para siyang naghahanap na magigirian. At kapag katulad din yan tandang, yung kanya makakaharap, maglalaban sila. O, kung sino yung mas malakas, kung sino yung mas magaan at mataas lumipad, yun yung nanalo. Yung mga manok na yan. Ganyan din itong mga naka-remap na yan. Dahil alam niya, ni-remap siya para tumulin at naghahanap siya ngayon ng kanyang makakatunggali diyan sa kalsada. Pero hindi niya alam. Pwede siyang makadamay ng iba niyang mabibiktima. Nadali na siya, nasakta na siya, or namatay na siya, idinamay pa niya ngayon yung ibang property o kaya naman pati buhay ng ibang tao ay dadamay niya. Ang daming ganyan, hanapin niyo sa YouTube, lalo na dyan sa Marilaki. Ang daming mga aksidente dyan. Kaya nga po, yung mga grupo, yung mga tropa ng HPG, binabati ko po si Major Aquino, dyan po sa HPG po namin, dyan sa Rizal. Naku, talagang busy po sila. Dyan po sa Marilaki para bantayan itong mga kamote riders na nagpapaikot-ikot dyan sa mga bundok na yan at marami po dyan ang naaksidente at nakakadisgrasya. Itong mga tandang na yan, yung mga katsaw na yan, lokal naman. Dapat sana hulihin ng LTO at ng HPG itong mga nagre-remap na yan. Kasi illegal naman po yan eh. Kapag nalaman naman ng insurance na yan, ni-remap ang isang sasakyan, kahit sabihin mong four wheels yan, ay naboboid ang kanyang insurance. Kasi nga po, sobrang bilis nun. Pwede ka mapahamak, pwede ka mamatay. Tapos pababayaran mo sa insurance. Kaya po talaga illegal yan. Ngayon, dapat hanapin sila, suyurin sila. Kaya po, para mabawasan yung mga aksidente, kahit kaunti man lang, hanapin itong mga nagmo-modify ng mga makina, nagkakarga ng mga makina, pinaiingay yung kanilang mga tambutso. Sigurado pag maingay ang tambutso, tignan nyo baka iyan ay naka-remap. Bilang panghuli mga kapatid, marami tayong mga batas na ginawa, ang mga congressman natin, ang mga senador natin tungkol dito sa Juvenile Delinquency Act. Yung iniingatan nila,
yung karapatan ng mga bata. At meron pa nga yung sa ABS-CBN naman, bantay bata. Hindi mo pwedeng paluin ng mga bata ngayon, basta-basta na lang. So maraming ginawa para maprotektahan sila. Pero bakit itong pagmumotorsiklo na yan, wala talagang mga lisensya yung mga kabataan na kapag mamaneho sila, nakapagdadrive sila, hindi mo yan nahuhuli. Tapos sila pa talaga yung illegal na nagmamaneho. Sila yung gumagamit ng mga kargadong mga motorsiklo na yan, yung mga makina. Diyan, isang iglap lang patay. Diba? O kaya baldado. Makaka-aksidente pa sila ng iba. Buti sana kung isa-isa lang. Itong nangyaring aksidente, 3, 2 laglag. 2 estudyanteng babae. Bakit hindi ito bantayan ng ating gobyerno? DOTR, LTO, MMDA. Bantayan nyo yan. Kasi parang nababaliwala yung mga magagandang batas para sa mga kabataan. Mga kapatid, sana po ay nakatulong itong vlog ko na ito. Marinig sana ng mga kinauukulan, talagang maprotektahan natin yung mga kabataan. Ituro yan habang sila yung mga bata pa at sa kanilang paglaki ay hindi nila yan susuwagin. Magkakaroon sila ng panuntunan sa kanilang mga sarili sa paggamit ng mga motorsiklo at maging sa mga 4 na gulong na mga sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Muli po ay lagi nyo pong panuorin ang Encantadia Chronicles Sangre dito po sa GMA7. Asahan nyo po, pagagandahin pa ng pagagandahin ng GMA7 ang programang ito upang makapagbigay sa inyo ng inspirasyon sa inyong mga panonood ng telebisyon. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.